May nanalo na sa katatapos lang na Naroditsky Memorial Tournament. Tatlong mabibigat na laban ang i-analyze natin mga kamatsas. Ang unang-una ay ang final round ni Wesley So at yung susunod, championship na naganap dito. Pero bago natin pasadahan mga kamatsas, iwanan ko muna kayo ng puzzle, hatid sa atin ng Internet Chess Club application. It's Black to Play mga kamatsas. Ano kaya sa palagay nyo ang pinakamagandang gagawin dito ng Black na sa ayaw at sa gusto ng puti? May kalalagyan talaga. Ano kaya yon? Pakiguess nyo po at pakilapag nyo sa comment section below ang inyong mga makikitang kasagutan. Suportan nyo na po sa video na ito. At sa mga wala pang application, downloadable sa Play Store at App Store. Free lang ang paggawa ng account dito. Magagamit nyo na po ang application pang training. Internet Chess Club, ito po logo nyan. Okay? Simulan na kagad natin. Black dito si Wesley kontra kay Grandmaster Kaidentroff ng USA. Ang ginawa, nag-Knight F3, D5 si Wesley. G3, yan, approaching fianchetto system. Dahil hindi po nag-D4, nag-C5 si Wesley para samantalahin, kontrolin ang sentro. Knight C6, pero hindi na pumayag si Troff na matirahan pa siya ng E5 pa para magkaroon ng massive control ang Black. Binasag na niya kagad, nakiagaw na, at nag-E6 lang para simpleng suportahan lang ang pawn sa C5, nag-castling, kinapture na po ang pawn D4, knight takes D4, at nilagyan ng kahalili ang knight na kapag kinapture yan, syempre may knight po, kinapture nga, takes, at nag-B3. Maagang lumabas ang novelty. Ibig sabihin po ay bagong tira. Ang palagi ang nagaganap dito, tinitirahan ng puti ng C4. Binabasag talaga yung D5. Okay po? O, balik tayo sa B3, new move ni Troff. Nag-Bishop C5 develop, pressure. Bishop B2, may pressure din sa G7. Nag-castling na. Nag-A3 para mag-B4. Agad pinigilan ni West para hindi maka-B4. Knight C3 develop at nag-Queen E7. Angat lang. E3 para maputol ang pressure dyan sa F2, nag-Rook D8 na. Pagka ganyang mga pormahan mga kamatsas, talagang magbe-break na yan ang pasabog sa gitna. Agad namang umiwas sa D5. Nag-Queen E2 lang si Troff. Nag-B6, nako. May karga na naman ang tira ni Wesley. Mag-B-Bishop A6, susundutin. At yung isang tore ang inalis. Para kung mag-Bishop A6 man, iiwas na lang ang Queen, ay walang tuhog doon sa tore. Bishop A6 pa rin. Knight B5, hinarangan po ng knight. Okay. Kung maalangan man ang knight, just in case, may A4 naman para patibayin ang knight na yan. Nag-Rook AC8, forma-forma lang, nag-C4 na po. Ayan, para extra support sa knight, pressure na rin sa D5, at kinapture lang ni West. Capture, nag-Knight B8, ayun, para mukhang imamaneuver naman yung knight, papunta dito sa F6, at nag-E4, ayun po, binasag na po yung gitna. Kinapture lang. Ine-expect ko magdi-D4 eh. O baka mag-E5 kasi, no? Iniisip ko ito po eh. Pero baka mamaya tumulak eh. Maipit yung black. Kaya kinapture na ni Wesley. Capture muna ng tore. At bishop takes E4. Yun nga lang, medyo annoying pa rin mga kamatyas. Kasi yung mga bishops dito na malupites ay grabe ang control. Bukas na bukas talaga ang diagonal. Knight D7 para ilalagay yung knight sa F6. At nag-King G2 lang. Ayan, ilag lang. Malakas din si Trofa. Knight F6. Bishop F3. Layo ng rating difference. 2719 sa 2480. Inaabangan kong bumigay. Itong si Trop pero parang hindi bibigay eh. Nag-H6 muna. Pasingaw muna sa back rank. A4. Ayun. Para makaalis na yung tore. Hindi kasi makaalis yung tore kasi may bitin po na pawn kaya tinulak muna. Bishop D4. Ayun. Diniscard yan na ni West. Pinuwersa na niya. Rook D1. Kinain, kain, at kain. Ayan. Yun nga lang mga kamatyas, basahan tayo ng endgame na to. Yung pawn structure sa queen side ay nasa dark squares. Syempre, di tatamaan ng light square bishop. Pero merong isang pang-break akong nakikita. No? Baka mamaya, biglang magka-pass pawn bigla ang white dyan. Nag-knight D5 kagad si West para magna-knight B4. Maaring ganon. Ini-invite niya na capturein yung knight niya. Queen D4. Ayun, pin. Ang lakas. May pressure pa sa B6. Nag-Queen D6.
Nag-queen C4. Hindi ba pwedeng capturein to? Ayun. O, pwede rin naman pala to. Nasa second choice ang computer, mga kamatyas, no? Pwede rin yan, kaso wala eh. Hindi type eh. Kung ako talaga, kakapturing ko na to eh. Parang nalalakasan ako sa knight, nasa gitna kasi. Nag-queen C4 ang idea po ni Trof, magku-queen C6. Knight E7 para walang queen C6. Queen E4, okay. Susundot-sundot ng check, pero aangat lang naman. G5, ayun. Nagparami si Wesley ng space sa king niya. Pwedeng umangat sa G7 mamaya. H4, binasag na po kagad para maatake. King G7, kinain-kain at nag-queen E3 threat. Nag-F6 lang po para matibay na. Nag-queen E4. Ayan. Equal na equal ang evaluation bar, ano? Pero nagkatalo ito. Nagkatalo. F5, inatake ang queen. Queen E3, inatake uli ang pawn. King G6 pa. Islog-islog lang si Wesley, oh. Islog-islog lang. Queen C3, ayun, mukhang papasok doon para makakalikot. Nag-G4 na. Inatake muna ang bishop. Nag-bishop C6. Okay. Pinuwesto para may mga sundot na check. Naku, kinakabahan pa ako sa posisyon ni Wesley. Pag kinain naman, kakainin lang ng pawn. Naku, strong pass pawn yan. King F7 na pababa, oh, para pigilan yun. At nag-king to G1 muna. Para mamaya siguro pag queen H8, kainin man yun, walang tempo check. Kaya bumaba muna si Trof. Time check tayo, 48 seconds. 1 minute and 20 seconds kay Wesley, lamang si Wes. Nag-E5 na, okay, para mapigilan yung papasok na panggugulo. Queen E3, ayun, papasok-pasok, oh, naghahanap talaga ng papasukan. Diretsong B6. Nag-F4, aba, yan ang malalim. Yan ang mga binibiling tears of joy dito. Ika. Pinapakain ni Wesley ang pawn sa B6 pero kinapture muna ni Trof, capture, at nag-queen E4. Ayun, para may sundot ng check. Sakit sa ulo yung ganito, no? Nakaka-pressure yan sa black. Lalo na may mga papasok na check. Pero dito mga kamatyas, tanong natin bakit kaya hindi kinain yung pawn B6? Pwede naman pala mga kamatyas. Pwede naman pala. Ito lang ang continuation ng computer. King F6 lang. Pwede pala. Oh. Parang nakapingas pa, no? Tamang duda dito si si Trof. Tamang duda siya. Ayaw niyang kainin, no? Nag-queen E4 lang. At nag-king F6. Ayun. Para walang mga check-check. Nag-queen E2. Tineret ang pawn sa G4. Nag-king G5. Ayun. Depensa lang. Tapang ng king ni Wesley. Ayun mga kamatyas. Ito yung iniintay ko talaga. Bumi! Bumigay! Kasi ang threat dito, susundot eh. Siyempre, nasa blitz time. Kumbaga, makasundot ka. Laging maganda pag may sundot talaga eh. Pero dito mga kamatyas, knight F5. Pinigilan ni Wesley. Yun lang. Dapat pala dito, wag nang pigilan yan. Check na kagad pala doon. So good na. Tapos ang continuation, halimbawa kung mag king H2 para walang check kung king G2, no? Magna knight F5. Saka palang knight F5. Ay, oo. May relay na makaka-check kagad, oh. Imagine po mga kamatyas, makaka-atake. Yung queen nasa ilalim na. Naku, maraming mga sundot-sundot yan. Balik tayo nga, no? Pero inuna muna ni Wesley ang knight F5. Mukhang ipa-follow up niya yung queen D1. Pero nag-queen E2. Yun ang kaibahan. Di walang queen D1, di ba? Nag-F3 si Wes, inatake ang queen, nag-queen C2, at nag-queen D4, bishop E4, at dito po mga kamatyas, kitang-kita. Wala nang kasunod na tira pero nag-resign dito si Trof. Bakit? Di naman naubusan ng oras. Ito raw po ang gagawin. Okay. Knight G3 ang gagawin para atakihin ito. Ayun. At syempre, di pwedeng kainin. Nakapin. Pag nag-bishop to D3, susundot doon ng queen A1. Ay, oo. Ito, hindi ko napansin yung queen A1. King H2, may ganun. Diretso pala yun. Diretso hukay pala yun. Pinalitan po nila yung color ng board, mga kamatyas, ha. Pasensya na po kayo kung medyo nanibago kayo. Nasa kanila yan eh, automatic, no? Parang naalala ko yung Fisher Random, yung 960. Pinapalitan din nila yung kulay ng board, medyo masakit sa mata, no? Ito po, tingin ko hindi naman masakit sa mata, medyo mild lang. Ayan, sunod na agad natin. Congrats kay Wesley. Mamaya pakita ko po kung pang ilan siya sa standing. Pero may nag-championship talaga. After 7 rounds, may nag-tie na dalawa. Pinaglaban yon. Diretso tayo ng championship. Ito po yon.
sa championship fight between Chitambaram Aravind ng India at Sindarov, taga-Uzbekistan, at lalaban kay World Champion Gukesh this year's World Chess Championship, mga kamatsas. Nag-tied po sila after 7 rounds, kaya pinag-match sila. Okay, tingnan natin. Ang ginawa ni Chitambaram, nag-E4, E5 si Sindarov, Knight F3, Knight C6. Okay, 4 knights game, nag-Bishop B5, at nag-Knight D4. Yan po talaga theory dyan para atakihin yung Bishop. At agad namang bumaba. May mga ganong linya, no? Baba, iwas lang. At nag-Bishop D6. Ay, talagang kakaiba. Okay, ang time control po nila ay blitz na lamang. No, blitz na lang, no? Kakaiba to. Nag-D3 muna. O kasi po kung kakainin to, mga kamatsas, kakainin lang din. Tapos may pressure sa pawn E4. Kaya nag-D6 lang muna, nag-C6 lang. Para kung kainin, alis ang knight, walang knight B5. Okay? Nag-Bishop E3, talagang gusto ni Chitambaram na puwersahin na yung knight, kinapture po yung Bishop. Kaya pinili yung Bishop para mapasa kamay ni Sindarov ang Bishop pair. Nag-Bishop C7 muna, D4, ayun na po, biniak na sa gitna. At nag-D6 lang, solid lang muna. Kinapture, atakador pala tong si... atakador pala tong si Chitambaram, ano? Ayaw pagkaslingin po dito si Sindarov. O kitang-kita, no? O magkakasling sana pero pinigilan eh. Nag-Bishop G4 muna. Okay, pin, Rook D1 atake sa Queen, Knight D7 cover, H3, Bishop H5. Okay, maintain lang ang pin. At G4, hinabol talaga dito ni Chitambaram. Bishop G6, Bishop D6, hinamon ng Bishop to Bishop. Kinain lang po at umangat na yung Queen para may tempo attack. Rook D2 at saka nag-castling Queen side. Ine-expect ko nga castling King side eh. Hanep, Queen side ano? Nag-Queen E3, tineret ang pawn sa A7, nag-King B8. Okay, depensa. Castling na. Yun nga lang mga kamatsas, kung sa King Shield na usapan, King Safety na usapan, di hamak na mas solid ang King ni Sindarov. Ang King ni Chitambaram, nakaangat na yung shield niya. Dapat nandito lang yan eh. Pero bakit nandito sa G4? Yan ang mabigat. Agad nag-Knight C5. Pressure dito. Rook D1 patong. Kinain na po ang tore. At nag-F6. Solid lang. Para pag Knight E6 mga kamatsas ay may suporta na yung E5. Kasi dito hindi maka-Knight E6 eh. Bakit kailangan mag-Knight E6? Para maitalon yung Knight sa F4. No, imamaneuver kasi yung Knight sa strong F4 square. Kaso pagka ganun, may kain kagad dito. Kaya solid muna. Knight H4, tineret ang Bishop. Knight E6. Wala nang pakialam si Sindarov. Sige, kainin mo Bishop ko. Knight E2. Ayun, para makover yung squares. Para hindi makalundag-lundag. At nag-Rook D8. Ayan. Kumbaga, hindi makuha sa opening, sa middle game. Gusto ni Sindarov daanin sa endgame. Knight F5 pumasok na. At nag-Queen B4. Ayun. Tiniret ang tore. Na puwersa ng makipag-exchange. Nag-B3 para, kasi may kain po sa B2 eh. Knight E6 bumalik. Knight G3. Okay, para pag kinain yung knight, may kahalili. Kinapture na nga po yung knight. Capture ng ipon. At hindi pala knight ang ginawa. Knight F4. Tiniret po ang pawn H3. Inangatan lang para depensahan. At nag-Queen A5. Ayun. Yan ang mga teknika ni Sindarov. A4 para may depensa. At nag-Queen D5. Ayun ang mga masasakit na sundot. Yan ang mga masasakit na sundot. Knight E4, hinarangan yung threatening matchas. At nag-King C7 lang. Relax lang muna. So, kahit hanging to, hindi makain kasi hanging pa yung knight. Nag-King G3 angat lang. And nag-Queen to D1. Ayun na po ang deadly threat na makapangalikot na mga ideas. Magku-Queen G1. Agad na bumaba si Chitambaram. Normal normal sa paningin pero kitang-kita sa evaluation bar mga kamatsas, malaki ang naging diferensya. Malaki diferensya. Dapat daw is Queen C5. Para pag chumek doon, ganun lang. Pag chumek doon sa ganun lang, check, ganun. Okay. Kumbaga dito, ang purpose dito ng Queen C5, makapanggulo-gulo ng check. So good na. Pero kailangan may matatag kang kalooban. Nag-King H2, Queen F1, talagang grabe, napasok ni Sindarov. Queen F3, obligadong depensahan, and nag-Queen to C1.
Ayun, bumaba naman ang evaluation bar. Kung sa bagay, 4 seconds, 5 seconds, dying seconds na po sila pareho. Pero dapat daw ang tira is knight e2. Ito tira. Threatening matches doon. So, obligado, bababa, no? Queen g2 and queen c1. Yan. So, ganyan-ganyan lang. Kumbaga, parang passive yung queen. May queen f4 check na paparating. Very active ang black. O, balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Sindarov, nag queen c1, c3 para may depensa, queen c2, atake sa pawn b3, nag b4. Oy, pag kinain yun, kinain nga ni Sindarov. Hindi na sindak. Nag g5 para maka-atake sa f6, makagulo-gulo. Kinain lang, kain, at nag queen a2. Yan o. Ito na po yung mga binibiling control, mga kamatsas. Kung may binibiling tira, may binibiling nerve control. Ito yung mga tira na yan, yan ang mga matitibay, yung mga ganyan, no? Ano purpose ng queen a2? Hindi makaangat yung queen kasi kakainin po yung pawn sa f2. Pero, bumawi-bawi dito si Chitambaram, kinain, nag-queen c2, ayun, threat ang pawn. Knight g5, nakain na po yung pawn sa f5. Knight e4 at nag-b6 para walang talon-talon. Nag-h4, queen h5, ayun na, malakas na loob dito ni Sindarov. Kumbaga sa isip niya, kaya ko na to. Pag nakipag-queen to queen kasi may pass pawn po, may very strong pass pawn na yan na magpapanalo sa black. Lugi talaga kapag ka nagkapalitan ng queen. Iniwasan ngayon ni Chitambaram. May atake pa sa g7 at nag-queen g6, muwa. Hanggang dulo mga kamatyas. Hamon, kinain na, nainis si mali ang decision daw mga kamatyas. Knight g5 ang tira. Kumbaga, never kang makipag-exchange ng queen dyan kasi may potential strong outside pass pawn eh. At lamang pa ng isang pawn dito ang black. Pero kinain na eh. King g3, ayun, yan mabigat. Ba't kasi kinain ni Chitambaram? Kain-kain, ayun. Okay, takbo hanggat may lupa. Ayun, inatake muna yung knight, no? Counter muna. Check. Doon. So, hindi pa rin makain, nakadikit. Knight e2. Idea, pag nag-a2, mag-knight b3, kaya pa rin saluhin. Pero kinain muna yung pawn. King g4, gala muna. So, shopping time. King f3, a2, obligado. Hindi hindi nag-knight b3 muna. c4, check muna. Teka muna. Bakit? Kasi pagka gumanon, kain. Parang pwede pa rin king d4 eh. Kung ako gusto ko king d4, medyo pasugod umatras eh. Sige, tingnan natin. Knight b3 force at nag-knight e1 check. Ayun. Yun naman palang nakalculate dito ni Sindarov. Ayan. Nakita ko na po sa Hong Kong yan, mga kamatyas, no? Hindi siya malapitan ng tao din eh. Bihira nakakapagpa-picture sa kanya. Kasi World Championship Challenger, may sarili po silang dinadaanan. Papunta dun sa kanilang VIP room. Ayan, grabe. Pero nakita ko na siya. Saka si Abdul Satorov, matatangkad yan, mga kamatyas. Okay, kaya po nag-resign dito kasi magpo-promote ng queen. Okay, unstoppable queen na, babagsak na yung knight, ni-resign na po dito. Pero, meron pang next game, pwede pang bumawi. White naman dito si Sindarov at must win si Chitambaram para magkaroon ng tiebreak. Tinirahan ng e4, g6, d4, bishop g7, knight c3, d6, f4. Yan ang tinatawag na Austrian attack against Pirch defense. Knight f6, knight f3 castling, at tinirahan ng bishop d3, bishop g4. Ayan, para makadevelop na. At most of the time, ini-exchange po yung bishop sa knight para humina yung d4 at yung force ng e5 na planong regular o natural na ginagawa ng white dyan. Bishop e3, basta properly well-principled developments. E5, naku, grabe, galit na si Chitambaram. Binasag na yung gitna, H3 muna. Kinain na yung knight, kain din, and then knight c6, pero umatras lang po. Okay? Knight d7, so parang maganda ang control ng dark square. Kinaslingan lang. Kinapture na. Capture and queen f6. Okay, tineret ang pawn. At dito nag-bishop c4. Okay, para may protection. At the same time, makapaghatid ng diagonal pressure. At nag-rook d8. Okay, develop with pressure din. Rook a d1. Rook a d1. Parang walang threat, May e5 na paparating, Hindi makakain ng pawn kasi nakapin yung knight. Kaya nag-knight b6 para makaiwas, makatempo attack pa, bishop to b3, and knight a5. Okay. Pinaghahabol dito ni Chitambaram
gigil na siyang humabol, gigil siyang bumawi kay Sindarov, ano? Rook F-E1, okay? Porma-porma lang. Knight BC4, A4, okay, para walang B5 mamaya na mas makakapagpatibay sa knight. A6, pipilitin talaga mag B5, ano? Bishop D4, tinusok na po ang queen, umiwas lang. Rook E2. Ano plano? Nakakaamoy ako dito ng planong G3. Pag kinain yung pawn, may Rook H2. Yung mga ganong planuhan ng atakihan. Nag B5, okay, pinatibay lang ang knight, kinain-kain lang po, and nag F5 na. Okay, wasakan na kumbaga. Knight E5, tineret ang queen, kinapture na po ang knight, capture, and bishop to D5. Okay, para bida ang bishop. At pinoprovoke, ini-invite dito si Chitambaram na tumira ng C6. Inuutakan, no? Pag nag C6 kasi, aatras lang, yung D6 ay mawiwik. Sin-A6 pa rin. Bishop A2, Knight B7, okay, para support sa D6. Rook F2, nako, lumamang na si Chitambaram. Ang sama pala ng Rook F2 na yon. Dapat daw po is Bishop B3 lang. Grabe ka, kunat. O, Rook F2, King G7 umangat lang, yun lang. Hindi nakita raw ang Rook takes E4. Kainin lang pala ito, wag masindak eh. O, kasi pagka kinain naman yon, kain, at kung kakain naman doon, King G7. Wala namang Queen F6 kasi may Queen. Ayun mga kamatsas, ano, yun daw dapat ang tamang tira. Kaso, hindi ginawa. Nag-King G7 lang. At nag-F6 check, King G8, Rook E1, okay, support muna sa pawn. Pero dapat daw tira is Queen E3, ano. Okay, Rook E1, Knight C5, okay, tiniripli na po ang atake sa pawn. G3, pinakain ng pawn, nag-Queen H6. Teka muna, pag kinain to, ano mangyayari? Rook H2. Takbo Queen D7, at may Queen F4. Ayun, susundot doon sa H6. Dahil ang pawn po nasa F6 na, isang Queen H6 na lang yan, wala na. Mabigat na po yung paparating na yan. Balik tayo. Pero nag-Queen H6 dito, King G2, Rook E8, Rook E2, ayan, todo yakap sa pawn na wag bumagsak. Rook A8, tineret mo na ang bishop, angat lang. Rook A3, talagang hinabol ang bishop at nag-Rook D1. Okay, hinabol din ang counter sa pawn D6. Queen F8, dinipensahan muna. Queen F4, okay? Para mamaya, pag umalis ang queen, may mga ganon. Knight takes bishop na kain and rook takes bishop. Yan, dito po, kitang-kita, nakapingas ng pawn si Chitambaram. Talagang porsigidong humabol ng bawi. Pinagpatungan to, retret ang pawn. Bumaba lang, depensa. At dito, ayun mga kamatyas, bumigay na rin pala. Kain-kain. Ayun, hinamo na po. Kasi dito, intimano, may threat nga pala, no? Kain sa Rook D8 check. So, hindi pa makain yung hanging C3 kasi may diretsong mate. Kinain-kain, naku, may check sa ilalim, obligado magpasingaw. E5, what a move by Sindarov. G5, bakit? Ito yung pinaka-natural eh. Pag kinain kasi ito, may Rook D8 check, ganon, and E6. Ay, oo. Grabe talaga ang lupites. Mainit talaga tira ni Sindarov. Pag kinain po kasi yan, may ganun eh. Unstoppable promotion na. Wow. Kaya pala na pa G5, Chumek, at dito nag-resign pa rin po si Chitambaram. Kasi po, pag nag-King H7, ito pa rin ang tira. Unstoppable promotion. Wala na eh. Diba? Unstoppable. Yung Torre na misplace, hindi na nakadepensa pa. Okay, yan po ang mainit na naganap. Congratulations kay Sindarov, mga kamatsas. Ang alam ko po, meron pa silang blitz. Ayan, no? Pero sa rapid, ang nanguna na si Sindarov. Meron pa silang blitz eh. Kailan kaya ang schedule nila ng blitz? Today. Ayan, maraming rounds, no? Up to round number 11 ang kanilang schedule po ng blitz. Abangan natin, sana makabawi si Wesley, ano? Pero not bad. Sa rapid po, ang naging ranking ni Wesley ay pang number 7, number 9. Kahit pa paano, top 10 pa rin mga kamatsas. Top 10 pa rin si Wesley. Hindi nga lang kinaya yung nasa top. No? Grabe itong Sindarov, mainit talaga. Medyo mapapalaban talaga dito si Gukes, ano?
Maraming salamat po mga kamatya. Sana po natuto kayo. Ano man ang inyong napuna, any suggestions, comments, lapag nyo lang po sa comment section below. Malaking tulong na po yan dito sa pag-promote ng video na ito. And pakisuportahan din po yung palagian nating pinopost sa Facebook page Kamatyas. Mag-follow na rin po kayo doon. At marami pa tayong susubaybayang mga games mga kamatyas. At maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.